27 milyong mga estudyante balik eskwela na ngayong araw. Pagpapatayo ng mahigit 100,000 classrooms planong simulan sa susunod na taon. Klase sa isang paaralan sa Quezon City tuloy sa kabila ng sumiklab na sunog kahapon. 8 classroom apektado. Ilang paaralan sa Hagonoy, Bulacan apektado ng high tide. Oras ng pasok ng mga estudyante ngayong unang araw ng pasukan, nilimitahan. Tatlong Pilipino sugatan sa missile attack sa Israel. Isang OFW nasa kritikal na kondisyon. Labing-walong overseas Filipino workers na apektado ng tumitinding gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ngayong araw. At mahigit pisong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 16, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sakay pa rin na nag-iisang UNTV Radio mobile booth. Naririto po tayo ngayon live sa Buting Elementary School sa Pasig City para po ihatid ang mga update ukol sa pagbabalik eskwela ng mga para sa school year 2025 to 2026. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sa kabila ng nangyaring sunog kahapon na sumiklab sa San Francisco High School sa Quezon City kung saan 8 silid-aralan ang naapektuhan, tuloy pa rin ang pagsisimula ng klase sa naturang paaralan ngayong araw. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, saan ngayon nagkaklase yung mga estudyante kung mayroong 8 classroom ang nasunog sa San Francisco High School? Pansamantalang ililipat yung mga apektadong mag-aaral ng San Francisco High School sa ibang building kung saan sa naging panayam namin sa kanilang principal kanina, yung kasalukuyang ginagamit ng mga senior high school o SHS students, yung lugar kung saan pansamantalang ililipat yung mga apektadong mag-aaral. 8 silid-aralan sa San Francisco High School sa Quezon City ang nasunog kahapon bago ang muling pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon sa inisyal na ulat mula sa QC, Schools Division Superintendent, tinatayang nasa 3 milyong piso ang halaga ng mga pinsala. Kabilang sa mga nasunog ay ang mga mesa at upuan, electric fans at iba pang learning materials. Bukod pa rito, nadamay din ang 2 non-academic rooms kung saan kabilang sa mga nasunog ang personal na gamit ng mga guro at computer sets ng Panitikan Club. Samantala, higit 300 mag-aaral mula sa grade 9 at grade 10 ang apektado dahil sa nasabing sunog. Of course, when we talk of opportunities, maganda sana opportunity na one shift na lang, especially for the senior high school. But since kailangan po natin talagang makahanap na space para sa mga displaced ng mga bata, then babalik po sa 2 shifts yung mga bata. Nanatili namang tuloy ang unang araw ng klase sa nasabing paaralan, kung saan nagkaroon ng orientation sa covered court ng paaralan kaninang umaga. Kaugnay ito ng bagong schedule at para rin sa kaayusan ng mga estudyanteng nawalan ng classroom.
Aga sa nasunog nga ng mga silid-aralan dito sa San Francisco High School, tiniyak ng Department of Education, particular na ni Education Secretary Sani Angara, na tinitingnan na nila ano yung mga agarang tulong na maibibigay nila sa paaralan para rin matugunan yung mga pangangailangan ng mga guro at yung mga apektadong mag-aaral. At ngayon, kasalukuyan kaming nasa Tenement Elementary School sa Taguig City at inaasahan sa mga susunod na oras ay bibisita rin dito si Secretary Angara para malaman din yung kalagayan ng mga mag-aaral dito sa nasabing paaralan. Ayan muna update, balik sa'yo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Ilang mga paaralan sa bayan ng Hagonoy, Bulacan ang kinakailangan na magpatupad ng limitadong oras ng klase ngayong unang araw ng pasukan dahil sa epekto ng high tide. May ilang eskwelahan ang maagang nagpauwi ng mga estudyante habang may iba naman ang nagpatupad ng half-day na pasok ngayong araw. At mula sa Hagonoy, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Hagonoy na sinasabing apektado ng high tide? Magandang tanghali ngayong bandang alas 12:03 ay talagang yung kasagsagan ng pagtaas ng high tide sa bayan ng Hagonoy, kung saan nga yung mga kalsada, partikular doon sa karamihan ng mga barangay, sa partikular doon sa West District ng Hagonoy ay mataas yung tubig ba, at kasama rin dyan na binabahang mga estudyante. Balik-eskwela na ang mga estudyante sa mahigit 500 public school sa Bulacan. Pero sa unang araw ng klase, may ilang paaralang sakop ng Hagonoy West District ang naapektuhan ng pag-aaral ng dahil sa tubig baha. Tulad na lang sa Mercado Elementary School sa Hagonoy, 2 oras lang pumasok ang mga estudyante. Pagkatapos ng 7 to 9 a.m. ay pinauwi na para wag lumusong sa baha. Habang sa Hagonoy West Central School naman, nasa 300 estudyante na ang nag-half-day ang classes dahil ito sa baha ng 7 classroom na mula grade 1, 2 at 3. Na-workout na natin yung pagpapataas ng mga pathways and then yung school ground. But there are still 7 classrooms na needed path grading kasi ang mga classrooms na yon ay nababaha during high tide. Pag-uwi naman ng mga estudyante ay doon na lang nila itutuloy ang kanilang alternative delivery modality o module para sa kanilang pag-aaral. Mas okay na module na lang kasi nga baha. Tsaka madulas kasi mabaho yung amoy ng baha, kaya mas okay na sa bahay na lang. Pero kung hindi nga binaba, mas okay sa amin na nandito sa school yung mga bata kasi mas tutok ng mga teacher kaysa kaming mga magulang. Samantala, ang mga panghapong estudyante naman ng Santa Monica High School, ang mga estudyante ay wala silang pasok dahil sa eskwelahan dahil sa baha sa kalsada at nahirapan nga yung ilang mga sasakyan. Kaya sa halip na mag-face-to-face classes ay online classes na lang ang gagawin. Kabilang naman sa mga apektado ng baha sa Hagonoy dahil sa high tide ay ang eskwelahan ng Santa Elena Elementary School at Sagrada Elementary School, San Pascual Elementary School, Isla ng Pugad Elementary School sa Hagonoy. At sa ngayon nga, yun nga yung isa sa kumbaga binabantayan ngayon, yung pagtaas ng tubig baha sanhi ng high tide. At ito ay huhupa lang mga bandang alas 5 pa ng hapon. At yan mo ng ating latest live. Balik sa'yo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Samantala, balikan natin muli ang live report ni Nel Maribuho kaugnay sa planong pagpapatayo ng mga bagong classroom. Yes, Nel, go ahead. Yes, ay posibleng ang sa susunod na taon ay masimulan na malaki ang konstruksyon ng mga silid-aralan. Ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara, kung agad na maaprobahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Investment Coordination Committee ang panukala, ay agad na maipatutupad dito sa taon 2026. Binigyan din ng kalihim ang pangangailangan na maaprobahan na ang proyekto kung saan tinatarget na makapagtayo ng 105,000 na mga bagong classroom.
proposal na PPP na 105,000 classrooms. Uutangin yon pero 10 years to pay yon. So yun ang proposal natin. Dumadaan na siya sa NEDA ICC. So may mga approvals yon, i-review nila yung proposal namin. Pero sa tingin namin, pag hindi natin ginawa yan, papag-iiwanan tayo. Kanina kasama ni Secretary Angara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Maynila. Nais ni PBBM na makita ang sitwasyon sa mga eskwelahan. Nagkaroon din ng pagkakataon ng Pangulo na magturo sa mga estudyante. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na nakaalalay ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagsisimula ng klase ngayong araw. Partikular na ang pagbabantay sa presyo ng school supplies at seguridad sa mga eskwelahan. Yan muna ang ating update. Balik sa Wela. Maraming salamat, Nel Maribohok. Magagamit na ang 3 paaralan sa Negros Occidental matapos na mag-decamp ng mga evacuee na una nang inilikas dahil sa pag-aalboruto ng Mount Canlaon. Inilipat na ang mga ito upang magamit na ng mga estudyante ang mga classroom ngayong pasukan. Ang detalye ihahatid ni Lalaine Moreno live. Lalaine, saan inilipat itong mga evacuee? Sila ba ay pinayagan ng makauwi sa kanilang mga bahay? Aga itong mga evacuees na nakatira dito sa mga evacuation schools ay inilipat sa mga relocation site na itinayo ng provincial government, at doon naman kung pinapayagan silang makauwi sa kanilang lugar ay hindi pa muna sila pinapayagan ng Office of the Civil Defense, lalo na doon sa mga ang bahay ay nasa loob ng 6-kilometer danger zone. Bago pa ang pagbubukas ng klase ngayong araw, ay nilisa na ng mahigit 1,000 evacuees ng Mount Canlaon ng mga paaralan na kanilang ginamit bilang evacuation center. Kasama rito ang mga evacuees sa ilang barangay sa La Castellana at La Carlota City na 6 na buwan ang nakatira sa mga paaralan matapos sila inilikas dahil sa pagputok ng Mount Canlaon noong December 2024. Ilan sa mga paaralan na kanilang ginamit ay ang La Castellana Elementary School, La Carlota South Elementary School 2, La Carlota North Elementary School at La Carlota City College Cubay Campus. Sakay ng bus at rescue truck ay inilikas sila mula evacuation school papunta doon sa mga itinayong relocation sites at evacuation ng LGU. Ang provincial government ng Negros Occidental ay nagtayo ng 80 modular tents sa mga evacuees sa bayan ng La Castellana. Ang decampment process ay inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para magamit ng mga estudyante ang kanilang mga paaralan sa pagbabalik klase ngayong araw. Samantala, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na walang mga evacuees na mapapabayaan doon sa kanilang mga bagong lilipatan ng mga evacuation sites. Salamat, Lalaine Moreno. Problema pa rin sa Bicol Region ang kakulangan ng mga classroom sa pagbubukas ng school year 2025 to 2026. Base sa tala ng DepEd Region 5, aabot sa nasa 8,000 classrooms ang kulang at kailangan punan sa kabuuan ng Bicol Region. Mula sa Masbate City may report si Jerry Galicia live. Jerry, ano na ang hakbang na ginagawa ng DepEd Bicol para tugunan itong problema sa kakulangan ng mga classrooms? Magkaroon din, pwede magkaroon ng double shifting ng pasok sa mga paaralan. At pinapabayad din ng Department of Education o DepEd Bicol sa mga tagapamahala ng mga eskwelahan, kayo din sa mga guro na magkaroon na gumawa ng pamaraan kahit pa para maturuan na maayos sa mga mag-aaral sa kabilangan ng naranasang kakulangan ng silid-aralan dito sa Bicol Region.
Ayon sa DepEd Bicol, nasa 1.7 milyong mag-aaral ang inaasahan makapag-enroll sa mga eskwela ngayong pagbubukas ng klase sa rehiyon. Kung magkakagayon, nasa 8,000 silid-aralan ang kailangan ng kagawaran sa buong rehiyon para masaludan ang bilang ng mga nasirang classroom tulad ng kalamidad na tumama sa Kabikulan. Yan pong nasa 8,000, hindi kagad yan natatapos kasi ang kalaban natin dyan ay budget. Wala po tayong sufficient budget to construct new classrooms, kaya po pa-utay-utay, pa-kunti-kunti lang po ang naibibigay na classrooms. Ilan sa solusyon nga ng DepEd Bicol na paglalagay ng temporary learning center o space, maging ang pagkakaroon ng double shifting ng klase sa mga eskwelahan. Targeting again 1.7 million plus na enrollment for school year 2025-2026. If ever na kumulang at natin ang kulang ang ating mga classrooms, meron naman tayong mga tinatawag na double shifting kung talagang walang mapagkunan ng budget to construct a temporary learning shelter or anong tawag yan? Temporary space, doon tayo sa double shifting. Sa technical na sa bidding pa ng Department of Public Works and Highways para maumpisahan ang konstruksyon sa mga uunahing mga silid-aralan ngayong 2025. Samantala, naka-full alert status na nga ang puwersa ng Police Regional Office o PRO 5 sa 6 na probinsya sa Kabikulan kaugnay itong opening ng classes. Nasa 3,000 taon ang dineploy ng pamunuan ng PRO 5 sa bahagi ng Balik Eskwela 2025 Operational Plan ng PNP. Sa itong inisyatiba ng PNP na naglalayong suportahan mga mag-aaral, magulang, mga guro at maging ang mga tagapamahala ng mga eskwelahan sa pagbubukas ng klase. Para din ito upang mahadlangan ang anumang banta sa kaligtasan ng publiko sa pagpapaigting ng police visibility sa mga eskwelahan. The Police Regional Office 5 is on full alert status to ensure a safe, secure, and smooth opening of classes across the Bicol region. So more than 3,000 personnel will be strategically deployed in schools, major thoroughfares, roads, transportation terminals, and other key areas to manage traffic, assist students and parents, and maintain peace and order. Our presence aims to prevent criminal activities, ensure safe pedestrian crossing, and provide quick response to emergencies. Inihikayat ng pulisya ang publiko na iulat agad ang mga kahina-hinalang aktibidad o anumang emergency cases para matugunan ng mga otoridad sa pinakamabilis na oras. Naninindigan ng pamunuan ng PRO 5 sa pangako nitong protektahan at paglingkuran ang mga mamayan na sasakupan sa Bicol. Sa ngayon nandito tayo sa Nursery Elementary School dito sa Masbate City. Dito nga nakakaranas din ng kakulangan o kakapusan ng silid-aralan. At unayan, itong stage ng school ay gagawin na nilang silid-aralan ngayong nagsimula na ang pasukan dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nag-ikot din ngayong araw si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III sa ilang malalaking eskwelahan sa Quezon City. Nasa mahigit 37,000 pulis ang ipinakalat ng PNP para sa seguridad ng mga mag-aaral na magbabalik eskwela ngayong araw. Para sa detalye, may live report si Lea Ilagan. Lea, anong eskwelahan ang binisita ni General Torre at kumusta yung pagpapatupad ng seguridad ng mga pulis? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ang Batasan Hills National High School at President Corazon Aquino Elementary School ang pinuntahan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III para inspeksyonin ang inilatag na seguridad ng mga pulis sa paligid ng naturang mga eskwelahan. Nais kasi ng pamunuan ng pambansang pulisya na masigurong ligtas sa mga mag-aaral at guro sa pagbabalik eskwela ngayong araw. Kinumusta din ni General Torre ang school principal at administrator ng dalawang paaralan para malaman ang kanilang paghahanda para sa seguridad ng mga estudyante.
Sinabi ni Chief PNP na nasa 37,740 na pulis ang kanila ipinakalat sa buong bansa para bantayan ang nasa 45,974 na mga eskwelahan. Mayroon din aniya silang 5,079 na mga police assistance desk na nakapwesto malapit sa mga eskwelahan. Mahigpit din ang bilin ng PNP Top Cap sa mga police commanders na protektahan ang mga mag-aaral, guro at magulang laban sa mga street crimes. Samantala, hindi kayat naman ni General Torre ang mga magulang na agad na mag-report sa 911 hotline sa anumang emergency at tiyak na darating daw ang mga pulis sa loob lamang ng 5 minuto. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Plano ng internet provider ng Commission on Elections na ibigay sa Department of Education ang mga satellite internet devices na nakaraang pagdaraos ng midterm election sa bansa. Mula sa Maynila, alamin natin ang iba pang detalye kay Dante Amento live. Dante, ilang internet devices itong planong ipamahagi at libre ba itong ibibigay sa DepEd? Magandang tanghali, Ella. Nasa 8,000 mga satellite internet devices ito na inaasahang ipamimigay sa Department of Education at ito ay libre na ibabahagi sa naturang kagawaran. Kinausap na ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang provider noong nakaraang eleksyon. Ito ay para ma-donate sa Department of Education o DepEd ang mas marami sa mahigit 8,000 units ng satellite internet devices na ginamit noong May 12 elections. Ella, ayon kay Chairman George Erwin Garcia, magpupulong sila ng kanilang provider na I1 sa June 19 hanggang 21 para maisapinal ang donasyon ng mga unit sa DepEd. Magagamit ang satellite internet lalo na sa mga paaralan na mahihina ang signal o wala talagang koneksyon ng ibang internet provider. Makatutulong din sa guro at mga bata para sa kanilang research o pag-aaral. Maaaring hihingi din ng ilang units ang COMELEC para naman sa kanilang mga opisina na nasa remote area o walang connectivity. Ella, ayon pa kay Chairman Garcia, ito nga ang kanilang planong pag-donate dito sa nasa 8,000 mga unit ng satellite internet dyan sa DepEd ay bilang tulong na rin sa ating mga mag-aaral, lalo na ngayon ay muling nagbubukas na ang paaralan at pagdating naman doon sa kanilang mga opisina, may mga lugar din kasi, Ella, na mahina ang connectivity sa mga opisina ng COMELEC. Makakatulong din ito kapag sila ay nabigyan din ng libre dito sa kanilang hinihingi nga mula sa kanilang provider. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Bad news para sa mga motorista, magkakaroon ng big-time oil price hike ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas, araw ng Martes, June 17. Base sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, magkakaroon ng piso at 80 sentimos na dagdag ang kada litro ng diesel at gasolina. Abang tataas naman ng piso at 50 sentimos kada litro ang kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo ng langis sa international market. Nadiskubre sa isinagawang investigasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na kolorum umano ang buong fleet ng taxi na viral ngayon sa social media dahil sa issue ng overcharging o labis na paniningil ng pamasahe. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano ngayon ang parusang kakaharapin nitong taxi company kung saan sangkot yung taxi driver na nag-viral dahil sa overcharging? Magandang tanghali, Ella. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chief Attorney Chopilo Guadis III,
ay bukod nga dito sa nag-viral na taxi ay pinakukuha na rin niya yung 14 pang na plate number ng mga taxi nitong taxi hub para masiguro na hindi na ito makakapamasada. Sa isinagawang press conference kanina, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na nadiskubre na nito pang Marso, expired ang prangkisa ng buong fleet ng naturang taxi hub. Ayon pa sa kalihim, dahil sa ginawang pagpayag ng operator na bumiyahe ang nasabing taxi, ay maaari silang makasuhan. Sa pag-imbestiga naman ng Land Transportation Office, bukod sa kolorum ay nakita rin nila na nag-operate ang nasabing taxi na walang selyo ang taximeter. Matatandaan na nag-viral ang video ng taxi driver noong Sabado matapos itong maningil ng nasa may 1,200 pesos mula NAIA Terminal 1 patungong Terminal 3. Pero nakipagtawaran ito na umabot na lang sa 1,100 pesos. Sa ngayon ay suspendido na ang lisensya at posible ring bawiin ang driver's license na naturang taxi driver. Impounded na rin sa LTO main office ang naturang taxi unit. Ela, ayon nga sa explanation na nitong taxi driver ay hindi niya alam na nabidyohan siya nitong ang pasahero at humingi rin siya ng tawad dito nga sa nagawa niyang pagkakamali. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Sugatan ng 3 Pilipino matapos maapektuhan ng missile attack ang kanilang tirahan sa Tel Aviv, Israel, madaling araw ng Linggo, June 15. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, isa sa mga biktima ay nasa critical na kondisyon sa intensive care unit ng Shamir Medical Center matapos magtamo ng sugat sa bandang puso at baga. Ang 2 pang biktima ay nananatili naman sa Kaplan Medical Center. Ang isa ay sumailalim na sa emergency surgery at ang isa naman ay nagtamo ng sugat sa kamay at binti. Tiniyak naman ng Philippine Ambassador to Israel, Ailina Mendiola, na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng embahada sa mga otoridad sa Israel para sa kaligtasan ng ating mga kababayan sa gitna ng matinding laban ng Israel sa Iran. Handang i-repatriate ng pamahalaan ang mga overseas Filipino workers na nasa Middle East. Ito'y dahil sa mas lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Inaayos na ng pamahalaan ang gagawing pagpapauwi sa mga overseas Filipino worker o OFW na nasa bahagi ng Middle East. Ito'y upang hindi na tuluyang madamay sa nangyayaring sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, naka-heightened alert na ang mga migrant workers offices gaya sa Tel Aviv sa Israel at iba pang karatig bansa. Pag po repatriation ang pinag-uusapan, lahat po ng gastos ay sa ating gobyerno. Wala pong gagastusin ng ating OFWs. Kung ang kanila pong pamilya ay naririto sa probinsya, makipag-ugnayan po sa aming mga regional offices, no? At kayo po ay aming sasamahan din para sulubungin yung inyong mga mahal sa buhay na nais pong uwi. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng Alert Level 3 ang Israel, batay sa deklarasyon ng Department of Foreign Affairs o DFA. Ibig sabihin, nasa voluntary repatriation phase na ang mga Pilipinong nasa naturang bansa. Ngunit dahil kasalukuyang sarado ang airspace ng Israel, naghahanap na ng mga alternatibong ruta ang pamahalaan upang mapauwi ang mga ito. Na kung sino ang nagre-request na nais umuwi, kukunin po natin, i-rescue natin at tayo po ay ilalagay natin sila sa isang shelter out of harm's way at ibubuk natin ang kanilang flight para na sa ganon makauwi po sila ng Pilipinas. Bukod sa repatriation, nakaalerto na rin ang mga tanggapan ng DMW doon para sa rescue efforts at pagbibigay ng pansamantalang matutuluyan sa mga maaapektuhang Pilipino. Samantala, tiniyak naman ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA na nakahanda ang kanilang contingency plans oras na mas lumala pa ang sitwasyon sa Middle East.
At ang inaasahan natin sa mga darating na panahon, maaapektuhan talaga yung ating mga OFWs. Kaya nga po, yung ating inihanda ay hindi lamang pang bukas, hindi lamang pang makalawa hanggang sa susunod na araw o linggo, kundi sa mga darating pang panahon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ligtas na ang nakauwi ng Pilipinas ang ilang overseas Filipino workers mula sa Middle East na na-stranded bunsod ng tumitinding gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Mula sa NAIA Terminal 1, nagbabalik si Ivan Alvarez live. Ivan, ilan na itong OFWs na kasama sa pinakabagong repatriation program ng DMW? Magandang tanghali sa iyo, Aga. 18 overseas Filipino worker o OFW ang napauwi ngayon sa Pilipinas ng Department of Migrant Workers o DMW na apektado ng Israel-Iran conflict. Kaninang alas 9:30 ng umaga ay lumapag na dito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 ang Philippine Airlines Flight 659, bitbit ang 18 mga OFW mula sa Middle East. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, na-stranded ang mga ito sa Dubai Airport na papunta sana ng Israel at Jordan. Yung mga na-stranded, yung mga papuntang Israel at Jordan na stranded sa airport hubs all around the world such as Dubai. Dubai ang main focus natin sa ngayon. So 18 silang nakauwi, 15 papunta sana ng Israel, 3 papunta sana ng Jordan. 15 sa mga ito ay returning OFW sa Israel bilang mga caregiver, habang 3 naman ang bagong hire ng mga domestic worker na papunta sana ng Jordan. Ayon kay Secretary Kakdak, umabot ng 48 hours o 2 araw na stranded ang mga ito sa Dubai, kung saan pansamantalang nanuluyan muna sa isang hotel habang hindi pa agarang makabook ng flight. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na nabigyan ng mga ito ng food assistance, pati na rin paunang financial assistance mula sa kagawaran. Inaasahan rin ang iba pang mga assistance mula sa iba pang ahensya ng gobyerno, gaya ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Samantala, bukod sa mga na-stranded sa mga airport, pangunahing prioridad ng DMW, OWA, pati na rin Department of Foreign Affairs ang mga OFWs na apektado sa Israel, Iran, pati na rin mga karatig bansa gaya ng Jordan at Lebanon. Nananatili namang nasa Alert Level 2 o Restriction Phase ang Israel, habang naka-Alert Level 3 o Mandatory Repatriation na ang Lebanon ayon sa restriksyon ng DFA. Ayon kay Secretary Kakdak, hanggang sa mga oras na ito, mayroon silang tala o bilang na 92 OFWs na inaasahang i-repatriate pabalik dito sa Pilipinas sa mga susunod na linggo, at inaasahan na sa sunod na mga oras o pagdagdag ng mga araw ay madadagdagan rin ang bilang ng mga ito. Yan muna ang update mula dito sa NAIA Terminal 1. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police ang 2 scammer na nagpapanggap na kamag-anak ng First Family, ayon kay HPG Director Police Brigadier General Eliazar Mata. Ang mga ito ay pinara ng mga tauhan ng HPG sa Parañaque dahil sa paggamit ng blinker. Narito ang report ni Lea Ilaghan. Walang maipakitang dokumento ng gamit ng sasakyan ang 2 suspect na ito na pinara ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa Parañaque, bunsod ng paggamit ng blinker. Ayon kay PNP Highway Patrol Group Director, Police Brigadier General Eliazar Mata, bukod sa traffic violations, nakitaan din ang mga ito ng baril, mga bala, posas at C4 explosives. Imbestigahan pa natin, sir. Kasi bakit nga siya mayroong dalang C4? May bullet vest na 3, ready to confrontation, di ba? Prepared, and may initial report na inimbestiga na. Sinabi pa ni General Mata na nagsasagawa pa sila ng follow-up operations dahil bukod sa 2 naaresto, mayroon pang isang sasakyan na nakatakas. Base sa investigasyon, isa sa mga naarestong individual ay nahuli na ng CIDG noong 1 taon.
dahil naman sa paggamit ng pangalan ni First Lady Liza Marcos sa panghihingi ng pera sa mga sangay ng pamahalaan. Nangangako din aniya mga ito ng posisyon sa gobyerno kapalit ng malaking halaga. Nanghihingi sa mga negosyante sa Cebu ng pera para sa approval ng kanilang or continuation ng mga negosyo nila like nung sa medical, emission. So nagreklamo sila Francisco Oano, siya rin yung pinakita sa video. At itong nahuli ng Highway Patrol Group na sasakyan, ito rin yung sasakyan na ginamit niya na gumagamit ng fake protocol plate na number 12. In fact, nagpapanggap sila na undersecretary ng OP. Kaugnay nito, hinihikayat ng HPG ang mga biktima na mga suspect na dumulog sa kanilang tanggapan para magsampa ng kaso. Ang mga naarestong suspect ay mahaharap sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act 9516 o Unlawful Possession of Explosives, Possession of Bladed Weapons, Resisting Arrest, Disobedience to a Person of Authority, Concealing of True Name, and Obstruction of Justice. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay ang isinagawang maritime cooperative activity ng Pilipinas at Japan nitong Sabado sa bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, habang nagsasagawa ng pagsasanay ang dalawang bansa ay namonitor ng Philippine Navy ang dalawang warship na hinihinalang mula sa China. Narito ang report ni Benedict Samson. On our part, it's our first time because we just commissioned last 20 May this year. Wala pa mang isang buwan buhat ng maging commission vessel. Isinabak na kaagad ng Philippine Navy ang bagong guided missile frigate na BRP Miguel Malvar FFG-06, ang pinakamodernong barkong pangdigmasa ngayon ng Pilipinas. Katuwang naman ng Pilipinas ang Japanese destroyer warship na JS Takanami DD-110. Isinagawa ang pagsasanay sa bilateral maritime cooperative activity sa bahagi ng West Philippine Sea mula 20 nautical miles ng west-northwest ng Lubang hanggang sa 50 nautical miles west ng Masinloc, Zambales. Dumating din sa BRP Miguel Malvar ang AW-159 anti-submarine helicopter ng Philippine Navy na siyang gagamitin para naman sa cross-deck exercise. Mula rito sa Miguel Malvar ay nag-take off itong AW-159 helicopter ng Philippine Navy at patungo ito dito sa JS Takanami ng Japan para sa isasagawang cross-landing exercise. The cross-deck exercise between the ship and the Takanami ship is very important because we were able to enhance our cross-deck landing exercise with Japanese Navy to test our helicopters in terms of interoperability. Bukod sa paglanding ng helicopter ng Pilipinas sa barko ng Japan, nagsagawa rin ng simulated anti-submarine warfare exercise ang dalawang bansa. Kasama rin sa pagsasanay ng magkalyadong bansa ang communications check exercise at division tactics and officer of the watch maneuvers, kung saan ipinakita naman ang iba't ibang pagposisyon ng dalawang barko. Interoperability, ma'am, is very important because this means that you can operate together during a mission, during exercise. Means you have a common understanding of how to conduct certain mission. Pero habang nagsasagawa ng joint maritime exercise ang Pilipinas at Japan, may dalawang hinihinalang warship ng China ang namonitor ng Philippine Navy. Ngunit wala naman itong ginawang hakbang na nakaapekto sa nasabing pagsasanay. Nandun po sila, na-monitor natin, pero wala po silang any activity or any interference na kinonduct. So we conducted the training without any interference. So the training was conducted as planned and it was successfully concluded. Nilinaw din ng Philippine Navy na tanging pagsasanay lang ang intensyon ng isinagawang maritime exercise. Actually, we don't view it against anyone or any country. Yung pag-conduct namin ng training is a regular activity to conduct training to enhance our capabilities. Posible rin anila na maging regular na ang mga gagawing pagsasanay.
At sa pagtatapos ng second bilateral MCA, nagbigay ng pagsaludo at pamamaalam ang mga sundalo ng Pilipinas at Japan. The spirit of friendship and mutual respect between our maritime forces remains vital in promoting peace, stability, and maritime security in the region. And this engagement further strengthened the enduring partnership between the Japan Maritime Self-Defense Force and the Philippine Navy. Wishing you fair winds, clear skies, and following seas, and safe voyage back home. Maraming salamat. Arigatou gozaimasu. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilang presidente ng Partido ng Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban, base sa inilabas na pahayag ng partido, pagtutuunan muna ng senador ang kanyang tungkulin bilang legislator sa 20th Congress. Pansamantala namang hahalili sa pwesto si Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte na siya ring Executive Vice President ng PDP Laban. Nakatakdang pirmahan ngayong araw ang isang kasunduan sa pagitan ng Department of Agriculture, Department of Labor and Employment at Philippine Carabao Center kung saan makikinabang ang mga minimum wage earners maging ang mga dairy farmer. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, tungkol saan itong kasunduan na pipirmahan ng DA at DOLE at paano ba yan makakatulong? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Mamaya nga ito na inaasahan na mamayang alauna, isasagawa itong Memorandum of Agreement signing ng Department of Agriculture at ang Department of Labor and Employment. Sa naturang signing, inaasahan ng presensya ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kasama rin sa target ng MOA signing sa sektor ng agrikultura ay ang Philippine Carabao Center o PCC kung saan plano magkaroon ng kadiwa ng Pangulo sa Dairy Box. Ang Dairy Box ay isang stall o outlets kung saan dinadala ng mga kooperatiba ang kanilang mga produkto mula sa gatas ng kalabaw gaya ng yogurt, ice cream, keso, yema at marami pang iba. Kaya naman kaugnay nito, isa sa layon ng kasunduan na isasagawa ngayong araw na mas makilala pa at mapalakas ang agricultural dairy products upang masuportahan ng dairy farmers gayon din ng mga cooperatives. Aga kaugnay din ito, inaasahan din natin na sa MOA signing na isasagawa ng DOLE at ng DA ay ang kasunduan ng pagkakaroon ng murang baboy sa mga kadiwa kung saan maa-avail ito ng mga minimum wage earner. At para pa sa iba pang mga detalye, ito yung aalamin natin kung ano pa yung mga magiging susunod na hakbang ng dalawang ahensya patungkol dito. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Matapos ang ilang buwang bakbakan, 2 team na lamang ang natitira para sa UNTV Volleyball League Season 3. Magtutuos ang PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters para sa Best of 3 Finals. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Laban ang ipinamalas ng BFP Lady Firefighters upang talunin ang back-to-back champions na AFP Lady Gunners sa do-or-die semifinals. Nagsimula ang laban na pabor sa Lady Firefighters na agad sinelyuhan ang first set, 25-22. At mas lalo pa silang uminit sa second set nang dominahin ang AFP sa score na 25-10. Ngunit hindi basta sumuko ang Lady Gunner na nagpakita ng tibay at bumawi sa third at fourth set sa scores na 25-23 at 25-18. Pero pagdating sa huling set,
Bumalik ang forma ng BFP at tinapos ang laban sa score na 15-8 upang tuluyang masungkit ang pwesto sa finals. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok ang BFP Lady Firefighters sa finals ng UNTV Volleyball League. Mahirap may paliwanag pero salamat talaga at narating namin tong dulo. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Proud finish pa rin ang back-to-back champions kahit bigong ma-defend ang corona ngayong season. I'm very proud actually. Kasi sabi ko nga kanina sa handicapping, 2 import lang kami. Pero lumaban kami. And I am so proud sa mga teammates ko. Up until the end, talagang nilaban namin nila. Muling magmamarcha sa finals ang PNP Lady Patrollers. Ito na ang kanilang back-to-back finals appearance sa liga matapos nilang talunin kahapon ang Comelec Suffragettes. Bagamat natalo ng isang set, hindi naman natinag ang PNP. Kinuha nila ang momentum sa Suffragettes at tinapos ang match sa scores na 21-25, 24-26, 21-25, at 15-25. Hindi naman kami sumusuko sa kahit mga may talo kami. Tuloy-tuloy lang kami. Sabi ko sa mga player ko, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kaya natin yan. Bigumang makapasok sa finals ang Comelec. Comeback strong muli ang atake nila para sa next season, God willing. Maganda naman yung naging outcome. Simula sa umpisa, naging kami, nag-number 1. Pero yun nga, medyo kinapos kami, babawi siguro sa next season ulit. Volleyball fans, saksihan ang Finals Game 1 sa Paco Arena sa Manila sa darating na Miyerkules, June 18, alas 12 ng tanghali. Sa bronze medal match, maghaharap ang AFP Lady Gunner at Comelec Suffragettes. Tapatan naman ng PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters para sa unang schedule ng Best of 3 gold medal match. Kaya para sa Lady Patrollers, actually, dala-dala namin yung confidence from a 3-0 finish here in the semis. So I think ilalaroin lang namin kung ano yung lalaro talaga namin. Ang kailangan lang is we have to outplay them, outsmart them, lahat-lahat na is mailabas namin for the finals game. Hindi naman pahuhuli ang Lady Firefighters. Siyempre, surprise! Di ba? Meron tayong pa-surprise sa championship. And then, babalik kaming malakas talaga. Babawi talaga kami. Huwag palampasin ang matinding bakbakan sa volleyball court dahil mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilala ang Members Church of God International o MCGI bilang isa sa main blood donor organization, hindi lamang sa dako ng Dubai, kundi maging sa iba pang bahagi ng United Arab Emirates. Ang detalye sa report ni Bradley Robuza. Pinarangalan ng Dubai Health Authority ang Members Church of God International o MCGI dahil sa malaking kontribusyon ng mga volunteer donor nito sa pagbibigay ng dugo. Ang parangal ay ginanap sa Rashid Hospital nitong June 12 kasabay ng paggunita sa World Blood Donor Day. يسعدني أن أقف بينكم اليوم في هذا الحفل الذي يجسد قيم التكاتف والإنسانية لتكريم شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد الذين ساهموا بإخلاص في إنقاذ حياة الكثيرين من خلال دعمهم لحملة دمي لوطني. وري في نجاح هذه المبادرة وتوفير وحدات دم ساهمت في إنقاذ الأرواح. Ayon sa Dubai Health Authority, ang mga ipinatutupad na mass blood donation initiatives ng MCGI ay naaayon sa kanilang Patient First program na ang layon ay nakasentro sa kapakanan ng mga pasyente.
Nagpasalamat naman ang MCGI sa pagkilalang tinanggap na isang katunayan ng maayos nitong ugnayan sa pamahalaan ng UAE, lalo na sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo sa layuning makatulong sa kapwa. Ginagawa natin na regular na pagdodonate ng dugo, na-appreciate nila maging ng ating mga kababayan, maging ng mga ibang lahi, dahil mga recipients sila na ipinakita rin dun sa program ng award, ng mga recipients na nakatanggap ng dugo, na patuloy na umaasa sa mga blood donation campaigns na ginagawa natin. Ayon sa World Health Organization, sa bawat isang bag ng dugo na mula sa isang blood donor ay makapagdudugtong na ng buhay ng 3 individual. Kaya naman ang pagbibigay ng dugo ay isa sa mahahalagang advokasya ng MCGI. Ang dugo hindi na ma-manufacture sa laboratory. Hindi pwedeng synthetic ang dugo. Kaya yung pangangailangan nung nag-aagaw buhay ng dugo, saan manggagaling yon? Sa isang tao na nagkaroon ng puwang sa puso niyang magbigay ng dugo o magbigay ng buhay, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Blood is life, so if you have the opportunity of extending life for someone, I think you should seize the opportunity. Sa paraan na to, nakakapagbigay buhay tayo sa ating mga kapwa. If you have the chance, the opportunity, gawin natin. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Dubai. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 97, versikulo 12, na nagsasabi, "Mangatuwa kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid, at mangagpasalamat sa Kanyang banal na pangalan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.